Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Jenny. Si Bagyong Jenny nga po ay mas lumakas pa. Ito nga po ay nasa tropical storm category na. At taglay nga po nito yung lakas na abot ng 65 km per hour malapit sa gitna. At may pagbugso na po yan na abot ng 80 km per hour. Mabagal nga yung pagkilos nito sa 15 km per hour at ito nga po ay nasa 1,160 km ng eastern section ng Kasiguran, Aurora. Asahan naman po natin yung extension ng kaulapan itong Bagyong Jenny ay makaka-apekto na po yan dito sa may parte ng Quezon, Bicol Region, and Eastern Visayas. At yung habagat naman natin ay apektado naman ang Mimaropa, Zamboanga Peninsula at natitirang bahagi ng Visayas. Asahan din naman natin yung mga pag-ulan dito sa may parte ng Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa dahil naman po yan sa extension ng kaulapan ni Bagyong Jenny. Ayun nga po sa latest update ng ating European Center ito nga po yung pinakasentro po niyan ay mas didikit doon sa coastal water ng Itbayat, Batanes. Pero malaki pa rin nga po ang posibilidad na bumaba pa ito ng bahagya dahil nga po sa biglaang pagbugso ng northeast monsoon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung pagkilos ni Bagyong Jenny at posible nga na pagdating mamayang hapon ay dahan-dahan pa nga po itong lalakas at pagpasok nga po ng October 1 may tsansang bahagyang hihina pero biglang lalakas muli pagdating ng hapon at posibleng umabot na to ng severe tropical storm at ito nga po yung pagbugso nung ating northeast monsoon at mapapansin natin meron na nga po tayong cold front at dito bahagyang babagal yung pagkilos ni Bagyong Jenny. At habang lumalapit nga po yan sa may parte ng extreme northern Luzon, ito nga po ay mataas na ang tsansa na umabot na ng typhoon category kahit meron nga po tayong umiiral na northeast monsoon. At ito nga po pagpasok ng October 3, dahan-dahan na po mararamdaman yan sa extreme northern Luzon at lalo na po pagdating ng October 4, mas ramdam na nga po yan sa may parte ng Basco, Batanes, Babuyan Island, maging dito nga po sa may parte ng Basco, Batanes at Itbayat, Batanes. At habang hinahatak po nito yung habagat ay magdudulot naman po yan ng pag-ulan sa gitnang bahagi ng bansa habang may panibagong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. By October 5, mapapansin nga po natin yung pagdaan yan sa pinaka-coastal water o so halos dun na sa pinaka-landmass ng Itbayat, Batanes. Kaya may chance pa rin po yan o may posibilidad pa na bumabayan ayon po yan sa European Center. At yung low pressure area naman na isang minomonitor natin ay mataas nga ang tsansa na maging isang ganap na bagyo at habang ito po ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, posible nga po na dahan-dahan din po ito mag-downgrade sa ngayon at yan din po yung imomonitor natin sa mga susunod na araw. Dumako nga po tayo sa mas malapitan na kung saan nga yung pinakasentro ni Bagyong Jenny kung saan nga ba posibleng dumaan. Dito nga po sa animation ng European Center, mapapansin nga po natin yung pagdaan ni Bagyong Jenny as typhoon category. Mapapansin nyo nga po dito yung pinakasentro nga po niyan mas didikit nga po dito sa may kalupaan ng Itbayat, Batanes. Dahil nga po bubugso yung ating northeast monsoon, may posibilidad pa nga pong bumabayan at posibleng magkaroon ng landfall scenario or posibleng bumaba dito sa pagitan ng Basco at ng Itbayat, Batanes. Ito po yung ating imomonitor sa mga susunod na update po ng European Center. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na halos sa buong extreme northern Luzon dahil mararamdaman nga natin yung bagsik ni Bagyong Jenny at mapapansin nyo itong kulay pula. Ito po yung malalakas na hangin
Naaabot po yan hanggang dito nga sa may parte ng Northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na sa ating mga kababayan dahil mapaminsala nga itong si Bagyong Jenny. At may tsansa pa nga po yan, may posibilidad na pag yan ay nasa parte na ng West Philippine Sea ay may posibleng ang umabot pa yan ng Super Typhoon category as of now sa latest update ng European Center. Again, inuulit po natin, ito pong advanced prediction o advanced forecast ng European Center, malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po ito. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung saan nga ba talaga tutungo yung pinakasentro ni Bagyong Jenny. At sana nga po naghahanda na yung ating mga kababayan dyan dahil sa posibleng pinsala na dala-dala ni Bagyong Jenny. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.